General Keane, ikinagagalak naming makasama kayo. Naririnig mo ba ang usapan tungkol sa posibilidad na atakehin ng mga bangkang Irani ang mga barko o subukang isara ng mga Houthi ang daanan na ginagamit ng mga Saudi para sa pagdadala ng langis sa Dagat Pula? Sa tingin mo, saan patungo ito ngayon, General? Sa tingin ko, malinaw na nabago na natin ang takbo ng mga pangyayari dito. Isinara ng mga Irani ang kipot ng Hormuz at dahil dito, nagawa nilang mapatigil ang putukan, natigil ang digmaan. Yan talaga ang gusto nila. Nag-alok sila ng negosasyon dahil natatalo na natin sila at gusto nilang matigil ang digmaan. Ang presidente, ang kanyang National Security Team at ang commander ng CENTCOM ay pinag-aralan ang sitwasyong ito. Iyan ang lakas ng sandata, ang lakas ng Amerika, hindi ba? Marunong tayong mag-adjust. Binabantayan natin ang galaw ng kalaban at inaayon ang mga plano at aksyon dito. Kaya mo ito, nakikita ang reaksyon. Malinaw na naputol natin ang pinagkukunan ng kita ng Iran. Yun lang. Iyan ang nangyari sa harap natin, isa itong digmaang pang-ekonomiya. Ano naging epekto nito? Nagbigay ito sa gobyerno ng mas malaking impluensya sa mga negosasyong ito kaysa dati. Iyan ang totoong nangyari. Sa tingin ko, may dalawang pagkakamali ang mga Iranian dito. Isinara nila ang kipot ng Hormuz, kaya nagsimula tayong magdusa ng epekto, ekonomiko at politikal dito sa Estados Unidos. At tiyak na nagkaroon ng pressure sa gobyerno at kay Pangulong Trump bilang resulta nito. Pumasok sila sa negosasyon, akala nila makakabuti sa kanila dahil mapipilitan ng gobyerno magbigay ng konsesyon dahil sa pressure. Mali. Hindi yon nangyari. Nananatili kami sa posisyon. Nag-usap ang Pangulo at team niya. Sabi niya, gusto ko lahat, pero hindi nila nakuha. Umuwi ang Iran na nakayuko ang ulo upang muling pag-isipan ang estratehiya nila. Nagbabanta rin sila, gaya ng dati, gamit ang matitinding salita, sinasabing makikialam sila sa ating blokada na siyang nag-alis ng lahat ng kanilang kita. Kung gagawin nila yon sa susunod na 8 araw, alam mo na ang mangyayari. Babalik tayo sa ganap na labanan. Alam nila yon. Tingnan natin kung talagang gagawin nila ang hakbang na yan. Tungkol sa direksyon natin dito, tandaan mo ito ang yugto ng pagharang. Alisin ang kita nila at tiyakin na walang barkong papasok o palabas. Nakikipagkalakalan ng langis ng Iran. Paano naman ang ibang barkong walang kaugnayan sa Iran o langis nila, pati-pati ibang bansa ron? Gagamitin ba ng mga kumpanya ng langis ang kipot o itutuloy nila ang operasyon sa kanilang mga mina? Iniisip pa rin ba ng mga may-ari ng barko na napakadelikado pa rin gawin yon dahil sa banta ng Iran na dati na umiiral at sa isip nila ay nariyan pa rin? Handa na ba ang puwersa ng Chibares, Siberia at ang Pangulo sa ganitong realidad? Kung hindi, makikita kung talagang mangyayari ito. Sa personal kong opinyon, malamang hindi ito mangyayari. At ito ay direktang nagdadala sa atin sa operasyon sa Kipot. Ang misyon ay linisin ang lugar, alisin ang mga mina, tiyakin ang seguridad at ihanda ang pag-eskorta ng mga barko, pinoprotektahan ang mga ito sa buong proseso ng pagtawid. Sa tulong ng mga drone sa paligid at sa ilang kilometro ang layo, natutukoy ang mga papalapit na misil at ganon din para sa mga eroplano. Protektahan ang buong pagtawid sa lugar na yon at ito ay isang mas mahabang operasyon at sa isang punto, kung kinakailangan para ipagpatuloy ang operasyong ito, malamang na ipapasa namin ito sa mga kaalyado at kasosyo. Kaya, sa totoo lang, may dalawang yugto ito para sa akin. Ang unang yugto, ang yugto ng pagharang at pagkatapos ay ang pangalawa, kailangan natin ng isa pang yugto. At kung sakaling kailanganin natin ng isa pang yugto, tiyak na may mga paghahanda na ginagawa para maisagawa ang yugtong iyon ng seryoso at matagumpay. Sino ang mga kaalyado at kasosyo sa ikalawang yugto? Tiyak na sila yon. Talaga? Ilan ang nagboluntaryo para gawin ito? Maraming bansang Europeo ang sasali. Tiyak na mga kaalyado yan. At ang mga bansang Arabe sa reyon ay sasali rin. Maaring may ilang bansang Asyano pero hindi pa sigurado. Nagkaroon ng ilang pag-uusap sa kanila tungkol sa pagsali. Makinig ka, kailangan namin ng tulong dito. Walang duda. Tulad ng nabanggit namin, maaari naming simulan ang proseso at yakin ang kaligtasan nito na mahalaga rin.
Ayaw ng mga bansa na makibahagi sa pagtatatag ng ganitong antas ng seguridad. Pero kami, sa totoo lang, ay nangangailangan ng tulong para magpatuloy sa paglipas ng panahon. At umaasa kami na matutupad ang pangakong natanggap. Ayon sa Pangulo, mas malaki talaga ang trapikong dumaraan sa lugar na yan para sa Asia at Europa kaysa para sa atin. Umaasa kaming magbago sila ng isip. Mukhang hindi magkasundo ngayon si Starmer, pero tingnan natin ang susunod na mangyayari. Maraming salamat, General. Tulad ng dati, ikaw ang pinakamagaling na mapagkukunan ng balita. Salamat. Kasama natin si Mike Waltz, Embahador ng ZY sa UN. Embahador, maligayang pagdating. Ano ang nais mong ipaalam tungkol sa kasalukuyang sitwasyon? Sige, salamat Sandra. At tulad ng sinabi ng Vice Presidente, naglapan sila ng isang napaka-basic na balangkas para sa Iran upang kumilos bilang isang normal na bansa. Una, itigil ang suporta sa mga grupong terorista. Pangalawa, hindi sila pwedeng magkaroon ng programang nuklear ayon kina Pangulong Trump at mga nagkakaisang ban sa paulit-ulit na resolusyon sa loob ng mga dekada. Kasama dito ang pangpayaman at lubang pinayamang uranium. Buksan ninyo ang mga rutang pandagat. At ito ang pinakabagong aksyon ng Pangulo na nagsasabing hindi ninyo maaaring gawing bihag ang buong mundo. Hindi ninyo pwedeng gawing bihag ang mga ekonomiya ng mundo kahit nagsimula ang rehimen Iranyanong ito sa pag-hostage ng mga Amerikano. Binaliktad niya ang laro. Malakay ang mga puwersang pandagat ninyo doon at ayon sa Central Command, pinapakita ng bagong estadistika na napapatahimik nila ang mga barkong Iranyano. Hindi pwedeng piliin ng Iran ang panalo o talo sa pandaigdigang ekonomiya. Kami, ang Estados Unidos ng Amerika, ay magpapatuloy nito hanggang maging malaya lahat ng barko. O walang barkong lalabas, o lahat ay lalabas. Ang kipot ng Hormuz ang pamunahing alas at impluensya ng Iran. Parang inagaw yon ng presidente sa kanila. Kung mabubuksan niya ang kipot gamit ang 2 destroyer na may gabay na misil na naroon na mayon at kagamitan sa pagtanggal ng mga mina pati tulong ng ibang bansa, wala nang magagawa ang mga Iranian kundi bumalik sa negosasyon. Ipinadala na natin ang 2 destroyer natin. Tumatakbo na ang operasyon ng pag-alis ng mga mina dyan. At tama ka dyan. Inalis ni Pangulong Trump ang impluensya niyo ng Iran na gawing bihag ang mga ekonomiya ng buong mundo. Tinanggal niya yan sa usapan dahil sa ginawa niya. Ayon sa mga bansang nagkakaisa, hindi dapat mangyari na mabuhay tayo sa mundong may 2 nag-aalitang panig, sang-ayon man tayo o hindi, at may bansang sinusubukang isara ang kipot ng Gibraltar. O ang kipot ng Bering o ibang internasyonal na daanan ng barko bilang bentahe sa alitan. Inalis natin yan sa usapan at nauwi ang buong usapin sa paninindigan ni Pangulong Trump mula dekada 80 bago pa siya pumasok sa politika. Hindi dapat nasa pindutang nuklear ang daliri ng isang rehimeng genosida. Yun lang. Kailangan kong sabihin na nagpapasalamat ako na sa wakas ay may presidente na kumikilos ng matapang at desidido para ayusin ang problema. Bago pa ito maging ganap na krisis at bago tayo maubusan ng mga opsyon. At yun lang. Walang duda na sinusubukan ng rehimen ng Iran na bumuo ng kalasag ng mga konbensyonal na misil. Nakita natin ang nagawa nila gamit ang mayroon sila. Isipin mo kung sa 1, 2 o 5 taon ay hindi ito maresolba at malaya silang magkaroon ng programa. Paano kung lagyan nila ng warhead na nuclear ang isa roon? Oo. Embahador, ano ang masasabi mo? Nandoon din si Pangalawang Pangulo Jair de Vence at Brett sa ulak kahapon. Ipinapakita niya na may magagandang palatandaan kahit nabigo ang negosasyon noong weekend. Pakinggan mo. Sa tingin ko may kaunting progreso tayo. Lumapit sila. Kaya may magagandang palatandaan pero hindi pa sapat ang kanilang pag-usad. Kung magkakaroon pa tayo ng mga pag-uusap, kung magkakaroon tayo ng kasunduan sa huli, sa tingin ko talaga nasa mga Iranian na ang bola dahil inilatag na natin ang maraming bagay sa mesa. Ano ang natutunan mo mula rito? Sandro, tandaan natin na ito na ang pinakamataas na antas ng pag-uusap sa pagitan ng rehimeng Iranian at Estados Unidos. Dumating sila, naging direkta sila, isang bagay na matigas na tinanggihan gawin ng dating Ayatollah. At mukhang gaya ng paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Trump, gusto nila ng kasunduan, kailangan nilang makipagkasundo. Interesante na dinala nila ang presidente ng Bangko Sentral at kulang ang pagkilala kay Trump para sa ikalawang memorandum ng pambansang seguridad sa kanyang termino. Ibinalik niya ang maximum pressure, bumabagsak ang ekonomiya nila.
Sa UN, muling ipinataw natin ang mga parusa, kaya sumama na rin ang mundo sa atin. Kaya hindi kakampi sa kanila ang panahon dito. At gaya ng sinasabi ni Pangulong Trump, tayo ang may hawak ng mga baraha, hindi ang Iran. Tingnan natin kung babalik sila sa isang makatuwirang kasunduan. Gaya ng kanta ng The Who, kilalanin ng bagong boss, pareho lang sa dati. Ganito rin kina Galibaf at Ibrahim sa ilalim ng parehong lumang rehimen. Sila ang eksepsyon sa rehiyon, di tulad ng ibang bansa sa Golpo ng Persia, gaya ng Saudi Arabia, na nagtataguyod ng modernisasyon, kapayapaan, katatagan at kasaganaan. Gustong Iran ipagpatuloy ang ilegal na rehimen. Kung magtutuloy ito, magkakaroon ba tayo ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon? Patuloy pa rin ba silang magdudulot ng gulo sa lahat? May mga radikal silang aktor na layuning ipalaganap ang revolusyon. At tulad ng sinabi ko sa embahador ng Iran sa UN, magbanggit ka ng bansa na gumanda ang kalagayan dahil sa pag-export ng terorismo ng Iran. Siyak na hindi ang Lebanon, Syria o Yemen, pati na rin ang Gaza o kahit saan pa. Iniisip natin na nakikitungo tayo sa ilang makatwirang aktor, pero kailangan nilang harapin ang mga klerigo at ayatola. Tingnan mo doon sa kabila ng Golpo, yan ang tinutukoy ko. Tingnan mo ang Dubai, Manama, Kuwait at Riyadh. Sila ay nasa Oman. Mabilis ang paglago ng Oman at gumaganda ang buhay, hindi lang para sa kanilang mga mamamayan, kundi para rin sa susunod na henerasyon. Tingnan natin kung hindi natin sila naipit hanggang wala na silang takbuhan. Ang ibig kong sabihin, ang tanging nagpapabagal sa rehiyon ay ang Iran. Sa mga gustong lumipat sa Asia, gusto niyo bang malaman ng isang bagay? Kapag naayos na ni Pangulong Trump ang problemang dulot ng karahasang iniluluwas ng Iran sa gitnang silangan, saka lang tayo makakatuon sa ibang bahagi ng mundo. Ambassador, salamat po sa inyong presensya. Sige po. Salamat, Jeff.